Mga kapuso, marami po nabahala. Nagkaroon kahapon ng sunog sa isang pampasaherong bus. Nakita po natin kanina yan sa isa sa ating mga balita. Ngayon, ano bang dapat gawin sakaling tayo po'y nakasakay sa isang pampublikong sasakyan at mangyari nga hindi inaasahan na magkaroon ng sunog sa mismong sasakyan? At makakausap po natin ngayon si Chief Inspector Renato Marcial ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Ivan. Magandang umaga sa nanonood ng iyong programa. Sir, ito, diretsuhin na natin. Ano ang dapat gawin sakaling magkaroon ng sunog sa isang pampublikong sasakyan? Ang dapat gawin siguro ng ating mga kababayan na nagbabiyahe ay una... Sunog! Itatabi ng nagmamaneho ang kanyang sasakyan sa safe na lugar, and then i-turn off ang engine. And then of course, i-alarma niya, yung mga kasama niya. Sa pangyayaring ito ay tumakbo na ang kanyang mga kasamahan. Pero sa pagtabi niya, kailangan gamitin niya pa rin yung signal light niya para sa ganun ay walang banggaan na mangyari. And then, pag na-turn off ng engine, lalabas na siya. At kung kaya niya pa i-firefight o labanan ang maliit na sunog, meron dapat siyang fire extinguisher para sa ganun ay gamitin niya yon. Meron po bang posibilidad na sumabog ang isang nasusunog na sasakyan? Well, may possibility pong pag na-damage na yung mga flammable materials na nasa loob, katulad ng mga gasolina, ay posible na magkaroon ng malaking damage dyan. Ang advice ho natin sa mga kasama natin, kung sila ay trained na maggamit ng fire extinguisher, ay kaya nilang gamitin yon. Pero pag hindi ho, itabi nila at tumawag sa ating mga bumbero. Ang paggamit ng fire extinguisher, madali lang naman yan, Ivan. Kailangan, you have to pull the pin, you aim the nozzle, and then squeeze the level, and then in a sweeping motion, side by side, patay na. One last point, maintenance po ng sasakyan. Bakit ka ba nasusunog ang isang sasakyan? Kailangan ho talaga ay properly maintain ang sasakyan kasi posible magkaroon ng sunog yan dahil nandyan ho yung mga hazards na nasa loob katulad ng gasolina, electrically operated, at the same time yung mga oil leaks. So kailangan din walang mga nakakalat na mga papel at huwag magsigarilyo ang ating nagmamanehong driver. Okay, Chief Inspector Marcial, maraming salamat po sa inyo. Sana po may natutunan kayo para makaiwas sa ganitong mga nakakatakot na insidente sa ating mga sasakyan. Samantala, puntahan po natin ngayon si Lynn.